Kamusta na kayo, mountain movers? Praise God! God is good all the time. And all the time, God is good. Bago ko magsimula, nais kong batiin ang mga honors, ang mga brothers natin dyan na talagang masipag mag-aral at natutuwa siyempre ang Diyos sapagkat kayo ay nakapagbigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Tuloy lang mga boys, mga girls ng Mountain Movers ang pag-aaral hanggang sa maabot ninyo ang pangarap na inilagay ng Diyos sa inyong puso. At kayo ay inspirasyon ng mga iba pang mga estudyante na makapag-aral din naman at makakuha ng mga honors kagaya ninyo. Kayo ay mga halimbawang kabataan na nagbibigay ng inspirasyon sa inyong mga kapwa estudyante. And of course, masayang masaya din ang inyong mga magulang. Kaya ipagpatuloy nyo lang at kayo ay lalo pang magsipag upang maluwalhati ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, ang nais kong i-share sa inyo ay ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano ngayon ang ating kalagayan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, we were translated from the darkness or from the kingdom of darkness into the kingdom of light, ruled by the Son of God, which is our Lord Jesus Christ. Ang katayuan natin dati, tayo ay nasa kaharian ng kadiliman, at according dun sa Ephesians chapter 5 verse 8, tayo mismo ay kadiliman. So dalawang bagay. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi pa tayo nabubuhay sa pananampalataya, tayong lahat ay nabubuhay sa kaharian ng kadiliman. Kontrolado tayo ng ating laman at tayo ay kontrolado ng Diyos ng salibutang ito. Walang iba kung hindi ang Diablo. At ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, tayo mismo ay kadiliman. Ang buhay natin ay madilim na buhay. Ang buhay natin ay masalimuot. Walang pag-asa. Kung kaya't nung panahong yun, kung tayo ay babawian ng buhay ng Diyos na hiram lang natin sa Kanya, siguradong impyerno ang ating patutunguhan. Sapagkat kahit na ikaw ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, kung wala kang Jesus sa puso mo, hindi ka rin mapupunta sa buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Ngunit kung ikaw man ay makasalanan, nagsisi sa kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay mapupunta sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. Sapagkat si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So hindi relihiyon kung hindi si Jesus, kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, siya ay naparusahan na matay para sa ating kaligtasan upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, nilinis, binanal, tinuwid, at ginawang perpekto ayon sa Hebrews chapter 10 verse 14, at ngayon ay katuwiran ng Diyos na lumalakad na kasama ang Diyos. Nabubuhay na kasama ng Diyos at kasama ang Diyos. Kaya't malaya na tayo sa kasalanan. We are now set free from sin. We are now set free from the kingdom of darkness, and we are now in the kingdom of light.
We are now light and in the kingdom of light. Kung nung tayo ay nasa kaharian pa ng kadiliman, tayo mismo ay kadiliman, ngayon ay tayo mismo ay liwanag at tayo ay nasa kaharian ng kaliwanagan. So ang ating position ngayon ay nasa loob tayo ng kaharian ng kaliwanagan at tayo mismo ang liwanag, kaya attracted natin ang pabor ng Diyos. Attracted natin ang kabutihan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Psalms 23 verse 6, "Surely goodness, love, and mercy shall follow me all the days of my life." Totoo at katotohanan ang kabutihan, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos ay susunod sa ating lahat. Sa lahat ng araw ng ating buhay. Psalms 23 verse 6, bakit? Sapagkat tayo ay liwanag at nasa kaharian ng kaliwanagan na pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating katayuan ngayon ay maluwalhating katayuan. And we are now progressing, becoming like Jesus, becoming like Jesus. Yung ating katangian ay unti-unting nadidevelop hanggang sa tayo ay maging ganap katulad ng ating Panginoong Hesukristo, na punong-puno ng pag-ibig, kagalakan sa puso, pagtiyatiyaga, pagtitiis, pag-unawa, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya yung ating lumang pagkatao ay unti-unting natutunaw sapagkat nadidevelop sa atin ang katangian ng Panginoong Hesukristo na nakasulat dun sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23, that the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, gentleness, and self-control. Dati, kapag tayo ay naggalit, walang habas ang ating pagkagalit at hindi natin ito kayang kontrolin. But because we are now in the kingdom of light and we ourselves is light itself, we can now control our anger because this is the fruit of the Holy Spirit of God. And the Holy Spirit of God is working on our behalf. Siya ngayon ay kumikilos sa ating buhay at tayo ay inihuhubog sa katangian ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay winawangis sa kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kabutihan niya, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kahinahunan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpipigil sa sarili, yung kanyang pag-unawa, yung kanyang pagtulong, yung kanyang kasipagan ay nadidevelop sa ating buhay. Kaya ang buhay natin ngayon ay pinapartneran ng Diyos at tayo ay nakikipag-partner sa Kanya. Kung partner natin ang Diyos, meron ba tayong hindi kayang pagtagumpayan sa mundong ito? Kung tayo ay sinasamahan ng Diyos, meron ba tayong dapat na pangambahan at katakutan sa mundong ito? Kung tayo ay sinasamahan ng Diyos, meron ba tayong dapat na ipag-alala sa buhay na ito patungkol sa kung ano man ang ating kakanin, iinumin at dadamtin? Di ba ang Diyos ay concerned sa lahat ng ating pangangailangan? Kaya ang sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Na kung uunahin lamang natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ito ay idadagdag niya sa atin. Ano yung lahat ng ito? Yun yung ating dadamtin, yun yung ating kakainin, yun yung ating titirhan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala patungkol sa mga bagay na ito.
sapagkat kung uunahin lamang ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ang lahat ng ito ay idadagdag ko sa inyo. Kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, siya ang bahala sa atin. Idadagdag niya kung ano man yung ating kakanin, iinumin, dadamtin at titirahan. Ipinangako ng Diyos yan. At yan ay idadagdag niya sa bawat isa sa atin. Kasama na ang katuparan ng mga pangarap na inilagay niya sa ating puso. Kasama natin ang Diyos. At sinasamahan tayo ng kanyang mga anghel. Kung kaya tayo ay nasa ilalim ng kanyang pag-iingat, pagtulong, paggabay. Nasa Diyos ang ating katagumpayan. Naalala ko yung naglalakbay yung mga Israelita sa ilang. Iningatan sila ng Diyos habang sila ay sumusunod sa kaba ng tipan na nasa kanilang harapan na pinapananahan ng presensya ng Panginoon. Kung kaya't anuman yung kanilang madaanan sa kuna, ay ligtas sila. Pero yung mga hindi sumunod sa Diyos, tinuklaw sila ng mga ahas. Nasa ng mga ahas? Nandun lang sa kanilang mga dinadaanan. Pero dahil hindi sila sumunod sa alituntunin ng Diyos, natuklaw sila. Mabuti na lamang, napakabuti ng Diyos at gumawa si Moises na iniutos ng Diyos ng isang tungkod na serpiente na kung sino man ang tumingin doon, gagaling kung sila man ay nakagat ng ahas. Sa kabila ng kanilang pagsuway, nandun pa rin ang kagalingang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na sila ay gagaling at muling pagpapalain. Pero yung mga sumunod ay nagtagumpay hanggang sa sila ay nakarating sa lupang pangako na sagana sa lahat ng bagay. Kaya ang tawag dito sa Promised Land ay flowing with milk and honey, meaning abundance in all aspect of their lives. Kaya as we follow the Lord in every aspect of our life, the favor of God attracts. Na-attract natin yung pabor ng Diyos, yung promotion ng Diyos sa ating trabaho, yung kanyang biyaya, yung kanyang himala, yung kanyang kalakasan, yung kanyang katagumpayan, yung kanyang katalinuhan at direksyon sa ating buhay. Ang buhay natin ay matagumpay na buhay. Ano man ang pagsubok na dumating, magtatagumpay tayo. Anumang tukso ang dumating, magtatagumpay tayo. Anumang problemang dumating, lahat ng yan ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng ating pagkatao, sa ikatatatag ng ating pananampalataya, sa ikadidevelop ng ating katangian. Pabuti ng pabuti, pabait ng pabait, paunlad ng paunlad, at hanggang sa maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya magpatuloy tayo sapagkat anuman ang maganap sa ating buhay, ito ay kalooban ng Diyos at magpasalamat tayo sa Kanya at nadidevelop ang ating katangian hanggang sa tayo ay maging tuwiran na matulad ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo na punong-puno ng katagumpayan. At dahil dito, tayo ay qualified to receive all the blessings. We attracted surely goodness and mercy, and the love of God shall follow us all the days of our life. Nandun ang kanyang pag-iingat, nandun ang kanyang pagtulong, pagsama, at lahat ng ating gawa ng ating mga kamay ay may karampatang pagpapala. May karampatang pagpapala. Kaya mountain movers, salamat sapagkat nandyan si Pastora Mean at si Grace.
na kasama nyo sa pagpipray at bukas ay pupunta sila. Kanina na pumunta sila sa Nabotas at magtuturo si Pastora May andon. Isama nyo rin sa inyong prayer sapagkat inaasikaso sila mga documents para sa pag-stay ni Grace dito for a long period of time. Sama nyo rin ako sa prayer at lahat tayo ay magpanalanginan bagamat malayo tayo sa isa't isa, and yet the Lord is in between us and He is the one who gives us strength, wisdom, protection, and of course, success in every way sa ating buhay. Kaya magpatuloy tayong magpanalanginan sa isa't isa, magpalakasan, makinig ng salita ng Diyos, ialay natin sa Kanya ang ating devotion sa bawat umaga ng ating buhay, bago matulog, manalangin, magpasalamat, sapagkat iningatan niya tayo buong maghapon. Tayong lahat ay Kanyang biniyayaan sa buong araw, may buhay na taglay na galing sa Kanya. Tinuturuan niya tayong magtiwala ng lubos sa Kanya sa lahat ng circumstances ng ating buhay. At naririto tayo na patuloy niyang iniingatan at ginagabayan. Salamat sa tulong ng Diyos araw-araw sa ating buhay. At tayo ay nababago mula sa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan at silbing inspirasyon ng mga tao sa paligid natin. Andiyan ang tulong ng Diyos, always available for us in every aspect ng ating buhay. Kaya mountain movers, cheer up at panalangin tayo na makasama ko kayong muli diyan sa Pilipinas. O kayo naman na makabisita dito sa Thailand. Kaya mga kabataan, continue to do your homework and study hard. Hayaan niyong matuwa ng lubos ang Diyos sa inyo, ang inyong mga magulang, at kayo maging inspirasyon ng mga kapwa ninyong mag-aaral. Maging sa mga magulang, sa mga nanay, salamat sa sakripisyo ninyo sa inyong mga anak. Alam ng Diyos ang lahat ng inyong pinagdadaanan at mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Nandyan siya para sa inyo. Hindi niya kayo iiwan, ni papabayaan man. Maging ang mga ama ng tahanan, salamat sa inyong pagsisikap sa pagtatrabaho para sa inyong pamilya, at ang Diyos ang magbabalik ng inyong kalakasan sa bawat pagtatrabaho na iniuukol ninyo ang inyong lakas upang maitaguyod ang inyong pamilya. Ang Diyos ang magre-renew ng inyong strength at siya ang magbibigay sa inyo ng pag-asa na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa inyo ang tatapos nito hanggang sa muli niyang pagbabalik. Isang pamilya na inspirasyon sa bawat pamilya, na pamilyang pinagpala ng Diyos, pamilyang nagtitiwala sa Diyos, pamilyang nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Huwag natin kalimutang magkaloob sa gawain ng Panginoon, maging ang mga estudyante, sa munti ninyong baon, magbigay kayo ng offering sa Kanya sa gawain ng Panginoon. Gawain niya yan. Yung sinimulan niya dyan nung COVID hanggang ngayon ay nagpapatuloy, mountain movers, magbigay kayo sa gawain ng Panginoon. Mag-offering kayo ng inyong mga baon, ng galing sa sweldo ng inyong tatay, ng inyong nanay. Bahaginan ninyo ang Panginoon sa pagbibigay. Huwag ninyong pagdadamutan sapagkat lahat ng meron tayo sa mundong ito ay galing sa Diyos. Isinilang tayo sa mundong ito, hubot-hubad. Wala tayong dala kahit na isang lampin. At babalik din tayo sa Kanya na ang ating buhay ay hiram lang natin, na hubot-hubad. Kaya lahat ng ating tinatangkilik ay galing sa Kanya. Kaya ito'y binabalik lamang natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob. Magkaloob tayo ng offering sa gawain ng Panginoon, maging matapat tayo sa Kanya.
at ibabalik niya yan ng mas marami pang beses, siksik, liglig, at umaapaw. Yan ay gagamitin sa gawain ng Panginoon. Amen? At yan ay ibibili ng pagsasalu-saluhan din yung pagkain matapos ang gawain. Pangmerienda o kaya pananghalian o panghapunan, at yung munting matitira dyan ay ilalagay natin sa ating bangko para meron tayong pambili ng instrument kung kakailanganin natin o makapagpatayo tayo ng church, makabili tayo ng lupa at makapagpatayo tayo ng building. Kaya be faithful in giving, bahaginan natin ang Diyos sa pagbibigay, at ang sabi niya, ibibigay niya at ibabalik niya sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya mountain movers, be obedient unto the Lord. Siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa inyo, ang tatapos nito at kukumpletuhin niya ang lahat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Magtiwala tayo sa kanya at mabuhay tayo na nagbibigay ng karangalan sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Praise God, mountain movers, at tayo ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa mga anak po ninyo, sa mountain movers, sa bawat pamilya. Higit niyo po silang pagpalain, O Diyos, sa lahat ang aspeto ng kanilang buhay. Salamat sapagkat araw-araw ikaw ang nagkakaloob ng buhay sa bawat isa sa amin. Kalakasan, pag-iingat, katagumpayan, hindi lang po namin nakikita, pero sa totoo lang, iniiwas mo kami araw-araw sa aksidente at sakuna. Nandyan ka kasama namin kung kaya't kami ay lalakad, mabubuhay sa mundong ito na ligtas at may kapayapaan. Na walang magaganap na anumang masama o aksidente sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay mga pagpapala kasama ng iyong pag-iingat, pagtatanggol at paggabay. Hindi lamang po sa amin kundi maging sa aming mga mahal sa buhay at sa mga taong itinataas namin po sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming presidente, ang vice presidente, ang mga senador, congressman, gobernador, at lahat ng mga mayor o punong bayan sa bawat syudad, sa bawat probinsya, maging ang mga board of directors, mga governors, mga barangay captains, mga barangay tanod. Patuloy mo po silang pagkaisahin, O Diyos, sa ikaunlad ng aming bayan. Magtiwala po sila sa inyo, sapagkat sa pagtitiwala nila sa inyo, kayo po ang gagabay sa kanila at magbibigay ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Pagyamanin niyo po ang buong sambayan ng Pilipino, magmula sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Palayain niyo po sa bisyo ang bawat Pilipino, sa maling relihiyong nakagisnan. Kung hindi magtiwala po lamang sila sa inyo, Panginoong Yesus, na tanging daan, katotohanan at buhay, at walang makapupunta sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan mo lamang. Salamat po sapagkat patuloy naming nararanasan ang pagbabago ng aming buhay patungo sa katangian ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya't wala po kaming dapat na ipag-alala at ipangamba, sapagkat habang kami ay nabubuhay sa mundong ito na nagbibigay sa iyo ng karangalan, ang pagpapala ay sumusunod sa amin. Kalusugan ng pangangatawan, pag-iingat, patnubay, katalinuhan, at higit sa lahat, katagumpayan ng aming buhay at mga mahal sa buhay. Kaya salamat po, Ama, sa inyong kabutihan. Sa namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na sa amin ay naninirahan, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you, mountain movers. Bye-bye.